Sinabi ho ng Malacanang, okay ang Nino? suggestion eh. Nino? Malacanang, okay. Teka, hindi pwedeng magsalita ang Malacanang. Aha. Oo. Siguro, ito, pakinggan natin. Tungkol dun sa suggestion na bumalik tayo sa ICC, i-ratify yung kung ano-anong kasunduan. May pahayag po dyan si Yusek Claire Castro. Pakinggan po natin. Sino naman yan? Tagapagsalita po ito ng palasyo. Ang sinabi po at ang suggestion po ng UN rapporteur, ito po ay magandang suggestion at pag-aaralan po kung talaga pong dapat pa rin sumapit, right? Maging mag-join sa ICC at i-ratify yung ibang international human rights law. So pag-aaralan po ito mabuti natin, Pangulo. Yes, ito hong Ayan, pag-aaralan, open daw ang Sinabi Pangulo niya eh. maganda eh. Maganda raw ang suggestion. Paano niya nasabi paano niya nasabing maganda yung pag-aaralan pa lang? Oh, yun nga. Oo. Ha? Oo. Anong ginaganda naman nung halimbawa, ang sinabi ba niya tayo babalik sa ICC? Mukhang yun po yung yung sinabi ng Pangulo na open tayo for discussion sa pagbabalik ng Hindi ako sa ICC. naniniwalang sinabi ba ng Pangulo yun? Dati daw po. Hindi nga, meron tayong may papakitang sinabi ng Pangulo? Parang naging news item namin yan. Kaugnay nitong sinabi ng Kaugnay po rapporteur? nito. Opo. Palagay ko, kinakailangan nilang magpaliwanag, Nelson, kung halimbawa sinabi talaga ng Pangulo yun. Aha. Sapagkat ayon sa aking konting kaalaman, sabi ko nga sa'yo, dahil meron naman tayong umiiral na batas, lahat ng krimen na magaganap, ang tinatawag na international humanitarian crime, halimbawa, yung mga genocide na yan, nasasakop na doon sa Republic Act 9851. Malinaw na ang jurisdiction ay dito sa ating bansa. Sapagkat kung halimbawa dito naganap, dito ang jurisdiction. Aha. Lalong-lalo na ay kailangan naman nating tanggapin, ewan ko lang sa ibang mga kababayan natin na nagbubulag-bulagan, na ang ating hustisya ay umiiral. Ang ating justice system ay bukas. Ang ating justice system ay gumagana. Magmula sa pinakamaliit, pinakamababa, hanggang sa pinakamataas na hukuman ng ating bansa. Walang makapagsasabi sa ngayon na hindi umiiral ang justice system sa ating bansa. Totoo. Ngayon, kapag sinabi mo na tayo ay babalik uli sa jurisdiction ng Rome Statute na hindi pa nga natin naayos ang napakaraming pangyayari na hanggang ngayon ay nahahati o nakapaghati sa ating bansa. Yun lang isipin mo na babalik ka dyan nang hindi pa natin naisasantabi ang problema na nilikha ng ICC sa ating bansa. Sa palagay ko ay walang basihan ang lahat ng ito, Nelson. Lalo tayong magkakawatak-watak. Kinakailangan munang aminin natin. Kailangan muna merong magpasya na ang ating justice system ay hindi na umiiral. Napakalanging kalapastanganan naman para i-assume natin yon. Hindi kaya magalit sa atin ang Korte Suprema pagka sinabi natin? Oo nga. Hindi man lang nila iniisip, ano sasabihin sa inyo ng kataas-taas ang hukuman na kinakailangan tayong bumalik uli sa jurisdiction ng ICC. O kaya tanggapin man lang natin ang mungkahi na pasakop na naman tayo sa ganitong uri ng hustisya. Na hindi naman natin alam kung ano ang yung pinaka motibo. Halimbawa yung pagpunta ko lamang doon, nakikiusap man lang ako na pwede bang mabisita ang isang tao na nasa loob ng inyong detention center. Ako naman ay hindi nagpunta ron bilang isang politiko. Ako ay nagpunta ron una bilang isang mamamayan ng Pilipinas.
At nagpakilala naman ako mula sa aking aplikasyon, sinabi ko, I am a senator-elect of the Republic of the Philippines. Wala ka man lang ni isang tao na makausap ng formal para sa ganun mapagsabihan ka man lang na yung aplikasyon mo ay hindi namin binigyan ng approval. Ibig sabihin, ang iyong aplikasyon na makita mo ang isa sa mga nakadetine sa aming detention center ay hindi mo pwedeng makita. Kaya nga tanong ko sa sarili ko, anong tinawag pa namang International Criminal Court? Ang tingin ko pagka sinabi mong International Criminal Court, meron siyang katangian na siguro wala sa ibang mga local courts. Naman, dapat mas mataas. Baka naman modernong-moderno. At hindi lamang yun. Hindi lamang sa pamagitan ng pasilidad na nakikita mo. Maging siguro doon sa sentido ng kanilang pagpapahalaga ng katarungan. Baka naman nakakataas sila kaysa sa atin. Dapat Yun ang una kong inassume. Impression, Baka ako dito yung kabaitan ng halimbawa sa korte natin pupunta ka, mababait naman magtatanong ka halimbawa, magbibigay ka ng paggalang sa kanila, pwede ko bang mabisita yung nakakulong dyan sa ating National Penitentiary. Meron naman sasalubong sa iyo at paalam sa iyo ang mga kaparaanan. Alam mo ba rito sa ICC, mag-a-apply ka wala kang makakausap na tao Naku po. Online So kung yun ang talagang patakaran, pasakop tayo sa patakaran. Bakit naman hindi? Tuntunin nila yun Baka yun ang makabagong forma nga. Kasi nga, kagaya ng ginagawa natin sa ating bansa, no contact policy na rin sa mga salansangan sapagkat nagkakalagayan, mabuti na ikang wala kang makausap na tao para sa ganun. Patas. Walang puwang yung korupsyon. Sabi ko, baka naman ganun. NCAP din. Pasasakop ako doon. Ang kaso ganun na ganun. Ibig ba sabihin, alimbawa online, wala ka bang makakausap na? Ang sabi nila, ipadadala sa iyong email kung maaaprobahin o hindi. Maghintay ka kanya ng 15 araw at sasabihin namin sa'yo ang resulta. Ang resulta ng iyong aplikasyon. Hanggang ngayon, wala 24 na araw na yata. Wala man lang ako. Ito yung hindi ko maintindihan. Pagkatapos sasabihin mo, makabago, taga-Europa, siguro yung kanilang patakaran sa pagpapatupad ng katarungan ay baka mas maganda. Mas mataas na uri. Yun ang aking dapat sana, ganun yun lang nandun na ako Yun lang pakikipag-usap nung talagang akala mo yung kausap kriminal din iba yung tingin nila. Yung trato, sabi ko, kung ganito pala yung mga kausap natin, pagkatapos, baka itong mga tagapagsalita na to, na nagsasalita, na pabor sa ICC na yan, baka hindi sila nakapunta doon Yun lang pagpunta doon, ilan ang gugugulin mong oras para makarating ka sa Netherlands? Hindi man lang nila, ibig mo sabihin, hindi nila binigyan ng pagpapahalaga wag na yung gastos ko, halimbawa. Sarili ko naman yun Yung tagal. Yung panahon, 16 na oras yata bago ka hindi naman diretso yun pupunta ka muna ng Dubai Pagkatapos sa Dubai, meron ka pang overlay na mga 2 oras. Pagkatapos ng 2 oras, saka pa lang makakarating ng Netherlands. At nandun ka halimbawa sa Amsterdam, sasakay ka pa ng siguro mga 2 oras bago ka makarating sa The Hague. Sa kanila ba walang pagpapahalaga yung sakripisyong ginugol ng isang tao na sa atin kasing mga Pilipino, gagamitin na nating batayan yun Nagsikap itong taong ito Yung tagal man lang ng pagpunta ron, wag na yung gastos Nagsikap, naghirap, talagang nagsakripisyo ng panahon. Wala man lang nagsabi sa akin kung ano nangyari doon sa aplikasyon ko Hanggang ngayon? Hanggang ngayon. Ito sentimiento Pagkatapos sasabihin mo, babalik tayo sa ICC. Wala palang,
Sen, ang latest dyan, hindi ba, ay mayroon namang application na for interim release. At sabi ng abogado ay meron namang tatanggap na isang bansang miyembro ng ICC sa dating Pangulo at dun siya pansamantalang siguro ay mananatili. Anong sa tingin po ninyo? Kasi doon sa provision ng interim release, wala naman sinasabi na pagbibigyan kita kung wag na sa bansa mo. Wala naman sinasabi. Pwede rin sa bansa mo na bumalik ka. Ang sinasabi lang doon, huwag ka lang pupunta sa lugar na ayaw namin. So, i-specify niya eh. So, halimbawa, nagpasakop ka doon sa application with condition. Meron kasing with or without condition eh. Okay. Hindi ko alam kung ano ang batayan nila, kung with or without. Halimbawa, mabigat talaga yung paratang sa'yo, baka with condition ka agad. Nakalagay doon, o sige, pagbibigyan ka namin na makalabas ka muna temporarily, pending trial, pero isaalang-alang mo ang mga sumusunod na mga tuntunin at patakaran, kondisyones. Ano? Huwag kang pupunta sa lugar na ayaw namin. So, i-specify nila. Halimbawa, ipagalimbawa natin si dating Pangulong Duterte. O ayaw namin sa Davao ka. Halimbawa, siguro dahil sa daga Davao, meron sigurong comfort zone doon. Ayaw nila sigurong i-baby halimbawa doon. Ano? O, nakalagay pa sa kondisyon. Huwag kang makikipag-usap sa mga witnesses. Dahil nga may kaso siya. Dito rin naman ganun ginagawa natin. Huwag kang makikipag-usap sa mga taong i-distingue namin. Ililista nila siguro kung sino yung hindi pwedeng kausapin. Bawal magpa-media. Baka siguro sa sinasabi, huwag mong kakausapin itong mga sumusunod na mga tao. Halimbawa, Salvador Medialde, Attorney Salvador Panelo, mga kunwari lang naman. O di sige, okay. Lahat ng kondisyon. Approve. O halimbawa, basta doon ka lamang sa Palawan. Halimbawa lang. O halimbawa, doon ka lang sa Pulillo Island. O kaya sa Catanduanes ka, lahat na. Pero pwede rin sa ating bansa. Hindi naman sinasabi na, o sige, release ka namin, pero hindi sa sarili mong bansa. Maghanap ka ng ibang bansa. Walang ganon. Wala namang ganun eh. Pero ganon yung in-apply ng abogado niya. Siguro para mas... Ay, siguro iniisip niya, mas baka mabilis. mas makakabuti sapagkat iniisip ng ICC because nasa-psychologize niya na pagkaibang bansa siguro ang tatanggap, baka pagbigyan kaagad. mas maganda yung aking tsansa na pagbigyan. Ano? O, yan ang hindi ko maintindihan sa bahala sila sa buhay nila. Titingnan natin. Dahil mukhang Pero alam mo, may mas magandang pag-uusapan tayo kaysa bumalik tayo sa ganito, Sa kaysa ICC. bumalik sa ganito. ano yun, son? Ang gusto kong